Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, Dayton Squad. My name is Addie. So for today's video, si Kabayan, muntik nang mabiktima ng tanim bala sa NAIA sa Terminal 3. Nagbabalik na naman ba ang modus na ito sa airport at isang 69 years old senior citizen pa yung bibiktimahin nila? Details coming right. So nakakapanglumo yung nangyari kay Kabayan kasi papunta sila dapat ng Vietnam kasama yung anak niya. Maaga naman daw silang pumunta sa airport. Medyo mahaba-haba yung post ni Kabayan sa kanyang personal Facebook account dahil sa nangyari sa kanila. It happened last March the 6th of this year, 2025. Paalis sila ng Vietnam nung araw na yon. Ayon kay Kabayan, pagdating nila sa airport, mahaba na daw talaga yung mga linya. Specifically, linya sa immigration. Maaga naman daw sila, 4 hours before their departure, andun na sila. Kaso nga, yun, ang haba ng linya. Akala nga nila, mamimiss nila yung kanilang flight kasi nasa linya pa lang sila ng immigration, narinig na nila na nag-call na for boarding yung flight nila patungong Vietnam. May video si Kabayan sa lahat ng pangyayari. Ipapakita ko sa inyo ito maya-maya. Ang nakakalungkot lang nito is nakalampas na talaga sila. Kasi after final security check, dali-dali na silang pumunta sa kanilang gate kasi nga, nagko-call na ng boarding yung Cebu Pacific. They were calling for group number 1 at group number 5 sila. So, habol talaga sila. Medyo malayo-layo yung tinakbo nila. Pero yung nangyari na this is very seldom kasi minsan kapag nagbubogo sila, harap-harapan talaga. Eto talaga, tapos na sila pero sinundan at sinabi na may nakita daw na anting-anting sa bag nila. So, alam naman natin na yung anting-anting na sinasabi nila is yung tanim bala na naman. I thought this was completely gone, especially that NAIA is under the new management of San Miguel. Pero may nangyayari at nangyayari pa rin talaga na tanim bala na naman sa NAIA. So, ito yung video na pinost ni Kabayan. Bala! Senior kasi siya eh. Nahihinig na ako. Teka lang, ano ba? Ano? I-report ko kayo. That's too much po. That's too much. That's too much. Mami, Ma, o baka ito. Pang-ano ko to sa ilong. sure po ba kayo na siya? Hindi kasi kung ano, sobra yung abala. Sobra yung kapalang ginawa nyo. So, hindi nga kami. So, hindi nga kami. Don't worry, nakuha ko na po yung pangalan nyo. Hindi nyo na po kailangan takpan. So, hindi nga po kami. Baka kalating ito po yan. So, hindi nga po kami. Confirmation lang po. Marami kasing connection. Lumapit, wala ako dun sa nangyari, ma'am. So, hindi nga po kami. Yan lang po. Yes or no? So, hindi nga po kami. Yung last Wala kasi kaming x-ray dito, ma'am, pero hindi namin ma-double check yung gamit ko. empty shell. Parang alam ko na, di ba ano naman yan talaga? Tala ka rin. Yung bahala na naman yan. Mga kalating niya sinasabi. Kasi anting-anting, yun yung una ninyong sinabi. Sabi nyo pagbasyo. Ngayong chinek, ano na? Bakit ninyo kami hinayaan pumunta dito? Kung meron kayo na check from there. Andyan sa backpack. Water. Anong ba na ng water pagpasok? Bili ka na ng water agad. Nanginginig din ako. Pati ako nagpapalpit eh. Ma, passport mo. So kung napapansin ninyo dun sa video, may 3 officer. Si Kabayan talaga, ini-insist niya na wala akong dalang ganun. Pinakita pa nga yung, yung Vicks inhaler. Baka ito yung nakita nyo kasi nga sabi nila, may nakita daw sa x-ray. Ito yung picture na pinakita nila kay Kabayan na may nakita daw sa x-ray na may bullet daw dun sa bagahe niya. Wala naman. Yun nga, gusto nilang i-check. At first, sine-check nila yung kanyang
bagahe, pero bigla-bigla sinabi na, ay hindi yan, yung handbag mo pala. So, chinek ulit yung handbag niya. Kung makikita nyo sa video, kalkal ng kalkal si Kabayan. May wala silang nakitang bala dun sa sinasabi nila na may dala-dala daw siyang anting-anting, which is yung empty bullet. So, pagkatapos nun, nung siguro na nakita na nila, or siguro nakahalatang hindi nila mabibiktima itong si Kabayan, kanya-kanyang talikod na daw at tinakpan yung mga name tag nila at sabay sabi na, ma'am, bawal po yung pagbi-video kasi yun nga, wala silang napala. Nakakahiya naman yung ganun. Kasi 69 years old, bibiktimahin pa ninyo. Kasi dun sa paglabas ni Kabayan nung mga personal items niya dun sa handbag niya, kung makikita nyo, may may hawak-hawak siya na envelope. If I am not mistaken, there are dollar bills on that envelope. Siguro yun yung nakita nila, kaya hinahanapan ng butas na ine-extort yung pasahero para magbayad kasi nga malapit nang mag-board yung kanilang flight. Thankfully, yung Cebu Pacific was helping them talaga. At nakasakay pa rin sila para sa kanilang flight to Vietnam. Pero yun nga, gigil na gigil si Kabayan, nginig na siya sa galit sa mga officers na nag-check ng kanyang mga bagahe. Kasi kung iba yun, kabado na, nagpapanik na, at saka para wala ng hassle, magbabayad na lang. And I really applaud si Kabayan kasi hindi sila nagpadala doon sa mga nanghahassle sa kanila sa airport. And hopefully, mabigyan ito ng aksyon kasi sa dami-daming video na ginawa ko about tanimbala or any modus na ginagawa nila sa NAIA, parang hindi ko pa narinig na may naparusahan ng dahil dito. Iisang administrasyon lang naman yung nakagawa nito noon na totally stop talaga ang modus na ito. And syempre, he's not our president anymore, nagsibalikan na naman. So parang ito talaga yung bagong Pilipinas natin ngayon, puno ng nakawan sa airport. Kasi whether we like it or not, even if you change the building or beautify or upgrade the technology at the airport, pero kung yung mismong mga staff doon, ang mga salot at mga anay na sumisira ng imahe ng ating airport kasi nga nagnanakaw, nag-e-extort ng mga pasahero, wala din. Wala ding patutunguhan kahit pa may bagong management yan. But hopefully, Sir Ang will take action on this matter kasi magsusumbong si Kabayan kay Senator Tulfo. Kasi ayaw na ayaw ni Senator Tulfo yung mga ganito. At hopefully, pagbalik nila talaga, may kalalagyan yung mga nagmodus sa kanila. Kasi may video naman sila dun sa 3 officer na nang hassle sa kanila. Kaya kayo Kabayan, ingat-ingat kasi andyan na naman sila, nagbabalik na naman yung tanimbala. Kaya huwag kayong papayag na after na-scan na yung mga bagahe nyo, pabalikin kayo ulit kasi may nakita. Kasi dapat kung may nakita dyan at dyan pa lang, i-correct na yan, di ba? Pagdaan yan sa scanner, kapag may nakita sa bagahe nyo, ma'am, tingnan natin yung bag nyo in front of you kasi may nakita kami sa x-ray. Hindi yung nakaalis na yung pasahero, patungong gate, sa kanyo pahahabulin na may mali sa bagahe ninyo, may nakita, ganyan. Malay ko ba? 'Di ba? Malay mo, stock photo pala yung sa x-ray machine na ipinakita kay Kabayan kasi nga part of the extortion stage na ginagawa nila para magkapera sila sa pasahero. Ang nakakainis pa doon is patawa-tawa lang daw sila. Yung parang nagpa-prank lang ba pero ini-insist talaga nila na may dala daw siyang bala doon sa bagahe niya. Wala naman. Kung nakita nyo naman sa video, wala talaga silang nakita doon sa 2 bag ni Kabayan na binuksan niya. Kaya siguro, medyo nagkaroon na ng scene doon sa area kung saan nila inopen. Kung ako noon, Diyos ko, magsiskandalo talaga ako doon. Kasi alam ko naman kung ano yung inimpake ko. Tapos bigla-bigla, may ganun ako. Parang nakaka-insulto. Sabi nga ni Kabayan, first time niyang maranasan na disrespect ng ganun. At her age,
69 years old, senior citizen. Dito nga sa Pilipinas, priority yan sila. Pero ganong hassle yung naranasan ni Kabayan papuntang Vietnam. So what I can say on this incident is be very careful. I know I keep repeating that kasi kung magnanakaw at magnanakaw sila, magnanakaw at magnanakaw talaga yan. Pero don't be quiet, don't be silent, don't panic, don't freak out. Kung alam nyo naman kung ano yung inimpake ninyo sa inyong bagahe, sabihin nyo, mag-video kayo. Don't be afraid kasi ebidensya nyo yan. Lalong-lalo na, if I were you, kapag nag-impake kayo sa bahay, i-video nyo na. Para maipakita nyo, eto yung content ng aking bagahe. Eh, wala naman yan. Yan kasi yung modus ng laglag bala. Kaya nga, laglag bala. Nilalaglag doon sa bagahe mo yung empty shell ng bala para magkapera sila sa inyo. Kasi ganun yung mga biktima nila, yung malapit na yung boarding, yung nagmamadali na papunta sa kanilang mga gate, yun yung bibiktamihin nila kasi yung iba, they would rather pay than miss their flight. Pero kung ako yan, nako, doble talaga. Bahala na ma-miss yung flight ko. Basta maitama lang na mali sila and somebody has to pay na bakit na-cancel yung flight ko. Kaya kabayan, please, ingat-ingat kasi mukhang nagbabalik na naman ang mga tanimbala sa NAIA. And this is actually not good. Kaya sana mabigyang aksyon ng bagong management ng NAIA ang ganitong galawan na naman sa loob ng airport. So this is the latest. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aming channel Dayton Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. Muli kabayan, ako'y nagpapasalamat at naway ang inyong biyaheng papuntang Pilipinas man or Palace ay maging smooth, hassle-free at stress-free. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.